Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Edit. For today's video guys, pag-usapan natin yung pinaka-trending ngayon guys na mga video na nag-a-appear sa ating page, sa YouTube, sa TikTok. And guys, grabe no, sa mga nagtatanong pwede nga ba ito ma-monetize at pwede nga ba pumaldo yung mga creators dito. So pag-usapan natin, ito nga guys yung Veo 3. Guys, so kung hindi pa kayo pamilyar, so papanoorin natin isang example dito mula kay Chad. Ito guys, sinearch ko sa TikTok yung kanyang mga AI-generated videos. Grabe, no? Meron siyang millions of views per post. So, Google Veo 3, meron siyang mga prompt na pwede nyo itry. Yun nga lang guys, ito is for awareness, no? Na lahat ng mga nakikita natin na AI is i-double check nyo muna, no? Kung mga yan ay makakasama sa mas nakakarami is double check kasi pwede rin yan gamitin sa kasamaan at sa kabutihan para mapadali yung buhay natin. So, ito isang example. Ito is gawa ni Chad. So, credit ito. Si Chad, ayan, panoorin nyo guys. Napaka-astig ng mga Hindi AI. ito totoo, okay? Peke lahat ito. Si Chad ang gumawa ng prompt na to. Mag-ingat sa fake news. Ayan, yan yung mga sample. And ito yung kanyang mga yung mga kanyang content dito sa TikTok. And meron siyang 37,000 followers. Pero guys, grabe kung i-check nyo ito sa TikTok, no. Dami, puro millions of views. Ayan, meron siyang 3.9 million, 3.4, 3.3, 2.5 millions. Sobrang trending nito guys. Kung gusto niyo tumaas ang inyong watch hour or inyong followers, pwede rin dito gamit itong mga AI generated. But make it sure, kung gusto niyo gawing monetize, meron kayo dapat i-consider na mga policy ng mga platform like yung sa YouTube, sa Facebook, or even sa TikTok. So, ayan. At ang dami rin guys nababahala dahil ang galing nga po ng AI, sobrang bilis na. Compare dati na meron pa mga flaws, meron pa mga glitch. Pero ngayon halos grabe, mabilis. Dati pixelated pa no. Pero ngayon na pwede ka na mag-generate ng 4K to 8K na video na AI generated. So, panoorin pa natin yung may pinakamaraming views dito. 3.9 million sa ito. Check natin ito guys. Check Hi nyo guys, vendor ako ngayon. Hindi na lang pamalo tong tsinelas. Ipapakain ko na sa matitigas ang ulo. Hi guys, vendor ako ngayon. Grabe piniprito Hindi yung na lang pamalo tong tsinelas. Ipapakain ko na sa matitigas ang ulo. Piniprito Hi yung guys, tsinelas vendor ako ngayon. Hindi na lang pamalo tong tsinelas. Ipapakain ko na sa matitigas ang ulo. Grabe guys, napakalupit ng AI ngayon. And meron dito si Chad na ginawa na prompt. So pwede natin to guys i-try. So saan nga ba makikita yung AI Veo 3? So ito siya. So search lang dyan veo3.io. So pwede kayo mag-generate, no? Meron kayong free na 1,000 credits, no? I know, parang itong character. So pwede kayo mag-generate na sample na AI-generated video. So ito yung kinuha ko sa post ni Chad. So, dito ko siya nakita. So, basahin niyo lang dito. Meron siyang mga prompt dito. Ayan. Hanap pa tayong iba. Ito yung kinuha ko kanina, guys, eh. Yung lumilipad Hi siya guys, sa... nandito ako sa space ngayon. Ayoko na dyan sa Earth. Tara. Ayan. So, ito yung prompt na nilapag ni Chad dito sa kanyang comment section. So, nawala. Ayun. Ay, nawala. So, dito ko lang nakita guys eh. Nawala na. Nawala yung kanyang prompt na nilagay dito. Pero nakuha ko kanina. So, pakita ko lang sa inyo. Ito siya. Pinis ko na dito. So, ngayon, itatry lang natin mag-create ng isa, na sample na na video AI generated. So, ang pinili natin dito is Google Veo 3 realistic output with natural audio. Yung meron din dito, Kling 2.0, Better Motion Dynamics and Aesthetic. Kling 1.6, more realistic and more motion. So, pero ito yung gagamitin natin, yung Veo 3. So, dito, binago ko yung prompt na kinapi-paste natin. Kinapi natin and paste natin dito. So, galing to kay Chad. So, binago ko lang yung aspect ratio. Ginawa ko 9:16. And then,
yung character dito guys is lalaki naman na medyo may edad, and then pangalan ko may nilagay ko. So tatry ko lang, no? So generate tayo, titingnan natin kung gaano kabilis. Ay, animation feature is exclusive for paid user. Unlock the features now. So, hindi tayo pwedeng makapag-generate. Kasi nga, may bayad siya, guys. So, yun. So, paano kaya ang gagawin natin dito? But, anyway, yun yung isang example na pwede nyong gawin. Yun nga lang talaga, kung mag-i-invest kayo sa mga ganitong AI-generated na mga website, no? Or mga application. So talaga, bago natin ma-access yung full use neto, kailangan nyo talagang mag-subscribe sa kanilang premium. So, siguro before kayo mag-subscribe no sa mga ganitong premium, pag-aralan nyo muna yung yung mga prompt. Yung mga prompt kasi yun yung ilalagay nyo na details para ma-generate yung isang video katulad nga ng mga yan. Si Chad ang gumawa ng prompt na to. Mag-ingat sa fake news. Ayun, 'di ba? So, ang isa talagang wino-worry ng karamihan ngayon, yung paglaganap ng fake news dahil nga po sa AI generated content or video. Pero guys, in a good way naman, no, si AI generated video is pwede rin namang magamit siya sa kabutihan. But again, kung gagamitin natin to sa monetization, so ito yung sinabi po ni ChatGPT, So nag-ask tayo dito ng few questions. So ayan, VO3A generated can be monetized on Facebook and YouTube. So sabi dito, yes, VO3 AI generated content can be monetized on both Facebook and YouTube. But there are important conditions and guidelines you must follow to avoid demonetization or policy violation. Ayan, di ba? Malinaw na pwede nga po talaga ma-monetize yung mga content na AI. But again, kailangan natin talagang intindihin na meron po yung mga policy and condition and guidelines na kailangan natin sundin. So, number one, monetizing AI-generated content on YouTube. Sabi dito, YouTube allow AI-generated content as long as, ayan, take note of this. Ayan, you add significant value or yung tinatawag nga natin guys na meaningful enhancement, no? Dapat po talaga meron yung tinatawag na commentary, editing, storytelling, or educational explanation. So kung magpo-produce ka lang 100% AI, mataas din yung chance na baka yan hindi ma-monetize. So siguro sa mga nag-gather natin na data na panood ko din kagabi, sabi nung isang creator doon, mas okay kung 50% AI and 50% po is human. Kumbaga, hybrid or pinagsama. For example, magge-generate ka ng mga topics or mga AI-generated videos or even image, then you can commentary or added storytelling doon sa AI na yon. So, kung nahihirapan kayo mag-produce ng mga video or content, pwede kayo mag-generate and then add nyo na lang yung mga commentary nyo or editing or storytelling or educational explanation. And sabi dito, your content follow YouTube monetization policy, especially on originality or use content. So, meron kasi tayong mga nakikita ng mga AI talaga na mahirap ma-generate. So, ang ginagawa ng iba is, instead na mag-generate pa sila, is nire-reuse na lang or nire-re-upload. So, bawal po yung kay YouTube. So, hindi lang naman kay Facebook, bawal yung limited originality or unoriginal content, especially sa YouTube din. Kasi minamonetize talaga ni Facebook yung mga original and yung mga created, owned by publisher or services. So, disclosure, ito, isn't mandatory, but transparency is encouraged. Saying, ito, created with AI assistant. So, alam naman natin guys, before nga tayo mag-produce or mag-post ng mga video, meron po tayong pwedeng piliin na option sa YouTube, tsaka po sa Facebook na this video is AI created. So, merong options nun. Para po si Facebook ay makita yung mga content natin is more on AI. So, nagiging tayo transparent sa platform. So, mali natin, 'di ba, mas lumuwag naman yung monetizing ng mga ganitong content sa mga susunod na buwan kasi ang bilis naman talaga ng pag-evolve or
pag-usad nitong ganitong mga AI generated. Baka sooner or later baka itong mga nakikita niyo na creator or mga nagpo-produce ng video is AI na din. So hindi natin alam, mali natin, 'di ba? So ito yung mga kailangan nating i-avoid para po hindi tayo magkaroon ng strike no sa YouTube or sa mga violation dito sa mga platform na ito. Entirely auto-generated videos with no human input. So, yung katulad ng sinabi ko kanina, mas okay sana kung lalagyan nyo ng hybrid na concept yung inyong mga content. Kung tinutulungan kayo ng AI para mas papabilis ang pag-create nyo sa isang video, mas better po iyon. Huwag nyo gagawing 100% AI lang siya. Dapat po, sample, nagko-commentary kayo. So, pwede kayo mag-produce mga videos regarding doon and pwede nyo lagyan ng commentary, pwede kayo mag-transcribe, no? Pwede kayo maglagay ng prompt. So, kayo na po bahala dyan. Sabi dito, repetitive, low quality or spammy AI content. Naku, bawal po talaga yan. Lalo-lalo na sa Facebook, no? Meron pong tinatawag nire-reduce ni Facebook yung mga spammy content, comments, and captions. Be very careful sa pag-upload ng paulit-ulit na mga ganitong content na wala namang meaningful enhancement or hindi makakatulong sa community. So, be very careful dito sa repetitive and low quality or spammy content. Ito pa, misleading metadata or thumbnails. So, alam nyo naman dahil nga po sa mabilis ang pag-create ng mga thumbnail using AI-generated videos or platform. So, meron tinatawag tayong mga thumbnails na misleading or sa other term nito is yung clickbaiting. So, be very careful po dyan, no? So, kung ano yung mga sinasabi natin sa video, yun po yung pwede nating ilagay or ikuhaan ng concept sa paggawa ng mga thumbnails. Okay. So, number 2, monetizing AI-generated content on Facebook naman. Facebook Meta also support AI assisted content but you must follow these rules. Alam naman natin, halos lahat po ng mga platform ngayon ay grabe, billions of dollars na ini-invest sa pag-enhance lalo ng mga AI-generated na mga platform or application. So, grabe. Recently, si Facebook, di ba? Or si Mark Zuckerberg, nag-invest siya sa isa sa pinakamagaling sa larangan ng AI. So, alam ko na narinig nyo na yun. Nag-invest siya ng 15 billion, di ba? Para lang mas ma-enhance ni Facebook yung AI. I don't know kung saan niya gagamitin to. But, again, ibig sabihin, wag na tayo magpahuli. Kung ito na yung next generation of AI, so kailangan natin itong pag-aralan. So, kailangan natin itong intindihin. Kasi nga, pag nahuli tayo, possible talaga, may hirapan na tayo sa mga susunod na mga pagbabago pa na magaganap. So, sabi dito, content must comply with Facebook partner monetization policy. So, marami po yan, ha? Hindi lang po basta partner monetization, including originality and authenticity na tinatawag dito kay Facebook. So, dapat talaga original content, meaningful enhancement, at yung mga quality. Kapag po hindi pumasa dyan, mataas po yung chance na magkaroon tayo ng violation or community standard kung labag naman yung AI na mga gine-generate natin. So, sample yung mga AI na may mga bad words, may mga kasamang bata. Ayan, ako, ang taas ng possibility na ma-flag or magkaroon ng community strike. So, be very careful sa nature ng mga ini-enhance nyo or gene-generate nyo na AI. And Reels, in-stream ads, and bonus program rewards. Ito, nire-rewards po. Ayan, nire-rewards content is engaging and offers value. Nako, kung wala naman pong magandang value or may idudulot na tama yung mga content na generate nyo gamit yung AI, possible po yan, mapaplag po yan, or madedemonetize ang inyong page or profile. So, make it sure, mag-focus kayo sa value. Ano po ba ibig sabihin nun? Ano nga ba yung idudulot niyan sa wider audience or sa followers nyo? Masama ba or mabuti? So, kayo na po ang mamili dyan. Okay? So, kailangan din natin, guys, iwasan yung content. Ayan, that looks, looks entirely auto-generated or deceptive. Alam nyo ba, guys, meron ako nakita sa Facebook recently, na meron siyang generate na resibo ng GCash and BPI.
na nakapag-send na daw siya ng amount na yon pero hindi naman pala totoo. So grabe talaga AI no mag-generate ng mga ganito. So dapat ito din yung i-added secured nila na security nila dito sa mga platform nila. So iwasan dapat nila yung mga ganito or pwedeng kung naka-subscribe yung mga nagge-generate ng mga ganitong creators na gumagawa ng masama, pwede na lang ma-detect or pwede na lang i-remove yung subscription para hindi na sila makapangloko or makapag-deceive ng mga followers or ng kanilang mga target no na individuals na kuwaan ng cash or i-hack. So be very careful. So ito yung mga kailangan i-avoid sa Facebook no. Posting AI video without editing, ayan, narration or context. Nako, grabe, si Facebook ngayon is nakapokus na kung ano yung mabibigay nyo na value sa community or sa wider audience. Kaya mag-focus tayo sa meaningful enhancement, originality, and yung may context, di ba? Yung may matututunan, di ba? Ito pa, iwasan din natin yung misleading captions, ayan, or pretending the content is real when it's synthetic. Ibig sabihin ng synthetic, AI din po iyan. No, wag natin i-mark yan na na tunay kung AI na may nag-generate diyan. So, kumbaga iwasan natin yung mga fake news din. Okay. So, ito yung mga yung mga tips to have successfully monetize yung VO3 AI content. Ito meron tayo ditong 5. Add voice over. Ito, mag-add kayo ng voice over. Explain niyo yung story behind the video. Kayo na po bahala dyan. Gumamit kayo ng mga editing tools like CapCut, Canva, at marami pang iba. Maglagay din kayo ng subtitles, background music, or yung captions, or yung transition. So, mas okay po yun para hindi halos 100% AI yung ginamit nyo doon sa specific content na yon. Okay? Use AI tools. Ayan, not the sole creator. Your input should be shape the final result. So, pag-aralang maigi, is double check kung ito ba ay makakabuti instead na makakasama sa wider audience. So, yun po dapat yung iniisip natin. Keep your niche or topic clear. So, kung meron kayong mga topic, no, make it sure na dapat malinis, walang mga nilalabag na community standard na mga policy or mga policy ni Facebook. Ayan, for example, more on entertaining content, education, or storytelling. Ayan po yung mga aprobado ng mga platform na ito, yung makakatulong sa wider audience or community. And then yung last, siyempre, engage your audience. Example, ito, ask questions and encourage comments or shares. So, pwede kayo maglagay sa dulo ng video nyo para sila is mag-ask ng questions or mag-comments dyan sa video nyo na yan. Okay? So, ito yung mga example na monetized use cases. Short films. Ayan, short films gamit yung AI or animation with human storytelling. So, ayan, binibigyan ko na kayo ng idea. So, next is educational explainer using AI video visual. So, alam nyo na. Ayan, di ba? More on educational purpose dapat yung mga AI natin. Di ba? Para at least mapasado sa monetization. Okay? And yung last, yung mga tutorial or review with AI-generated backdrops. Nako, yan po, isa din yan sa talagang aprobado sa monetization. So far, guys, hanggang dito muna yung video natin and pasensya na kayo kung humaba. Gusto ko lang talaga kayo i-guide dito sa kung paano or dapat ba talaga ma-monetize yung mga content na dine-generate natin gamit yung AI. So, kayo na pong bahala, pag-aralan nyo pong maigi. Dapat natin pag-aralan to kasi nga lahat po ng pag-progress ay dapat tayong sumabay. So, whether makakabuti or makakasama, kayo na po ang bahala dyan. Pero, I suggest kung makakabuti yung mga content na gagawin nyo using AI, mas okay yun para pasado sa monetization. So far, yun lang muna. Kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to follow, subscribe, and click the bell icon para sa mga susunod na video natin, manonotify po kayo kaagad. Subscribe na po kayo kung bago lang po kayo dito sa ating YouTube channel. See you again sa next video. Bye-bye!